Ayan, so sabihin nyo nga sa katabi nyo, masaya akong andito ka. Ayan, so hindi ko kayo makita. Ayan, so palakpakan po natin si Lord. Balita ko po na puno po natin tong lugar. May mga hindi daw po, pero may upuan doon. Ayan, so masaya po kaming nandito po tayo. Sabihin mo nyo po ulit sa katabi nyo, blessed 10th year anniversary. Ayan, so nagpapasalamat tayo kay Lord kasi nandito po tayo ngayon. Actually po, bago po tayo na punta dito, ang dami pa pong mga prosesong mga nangyari. May mga dapat po talaga tayong lugar. Pero nagpapasalamat tayo kay Lord kasi sa last minute po, nag-provide po si Lord ng lugar. And actually, iba po yung nasa isip ko nung una. No? Parang ang nasa isip ko lang yung covered court doon po sa Green Heights. Pero na-challenge po ako sa faith ng asawa ko. Ayan. So yung nagsalita po kanina, hindi na po minor yon. So hindi po ako madedemanda. So na po siya, 33. Ayan. So 33 na po yung asawa ko. So kasi kada event po, akala ng mga tao, nag-child abuse ako. Ayan, kasi ganun nga po yung asawa ko. And nagpapasalamat po tayo kay Lord sa mga umattend. Nandito rin po si Pastora Deb. Tsaka po si Tita Baby po, nandito po. Galing pa po sa Mindoro po si Tita. And nagpapasalamat po tayo kay Lord sa mga bumati po kanina sa mga pastors po natin. And at the same time, kay Pastor Robert Clancy din po. And yun nga po, Binibining Pilipinas, po siya, 1996 si Miss Daisy Reyes. And nagpapasalamat po tayo kay Lord dahil talaga namang actually po na-overwhelm pa rin po kami. Kanina pong nagpe-pray po kami sa gilid. Mga naiiyak po kami kasi parang hindi namin akalain na yung parang kaya palang ganitong gawin ng Panginoon yung event na na pinagkakatiwala niya po sa atin. Pero before that, ayun nga po, nagpapasalamat po kami sa bawat pamilya po na naririto, sa mga kamag-anak, kaibigan na mga na-invite po. And bago po tayo dumako sa mensahe po, ayan, andyan pala ako. So kita yung yung space. Ayan, so sige pa, pray muna po tayo. Let's pray. Aming Ama, Diyos na buhay, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa pagkakataon po na to na binigay niyo po sa amin upang makapakinig ng iyong mga salita. Nagpapasalamat din po kami dahil alam po namin na hindi lang po sa amin, Lord God, espesyal ang araw na ito, kundi mismong sa iyo, Lord God, dahil naitatag po, Panginoon, ang church mo sa Sendalite NHA, Magdaong hanggang sa Putatan, Panginoon. Marami pong salamat sa katapatan mo sa loob ng isang dekada, Panginoon, Lord God. At naniniwala po kami, Panginoon, na nagsisimula pa lamang po kami, Panginoon, na makita yung kadakilaan at kapangyarihan mo, Panginoon. Alam namin na marami ka pa pong gagawin, Panginoon, sa buhay namin, maging sa buhay ng pamilya po, Panginoon, Lord God, ng bawat isa. At inihiling ko nga po, Panginoon, na ngayon, tulungan mo po kami na mag-participate, Panginoon, sa mga salita mo, Panginoon. Tulungan mo kami na tanggapin ito ng buong buo, Panginoon, sa aming mga puso at magkaroon po kami ng spiritual wisdom, knowledge and understanding. Dalangin ko rin, Panginoon, na magkaroon po kami ng attitude na nakikinig, Panginoon, at gawin mo kaming mga matatabang lupa, Panginoon, na kapag tinaniman ng iyong mga salita ay matatanggap namin ito, Panginoon, ng buong buo. Kaya salamat po, Panginoon, na marami salamat din po sa pagsusurround mo ng mga anghel mo, Panginoon, sa lugar na ito at sa pagbe-bless mo, Panginoon, nitong Cinema 3, Panginoon, in the name of Jesus. Kaya thank you very much, Lord, sa lahat pa ng gagawin nyo. Sa iyo po ang pinakamataas na purit pa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, ang message po natin sa umagang ito, ayan, ay pinamagatang or entitled na ang title po niya is The Lord Who is Able and Faithful. So, nababasa niyo po ba? Sabihin niyo nga po ng malakas, able, faithful. Ayan, nung nalaman ko po na magte-10th year anniversary na po tayo, nagpray po ako kay Lord, tapos nanghihingi po ako ng tema tsaka message. And ito nga po yung binigay ng Panginoon sa akin na mensahe, yung katagang The Lord Who is Able and Faithful. Tapos tiningnan ko kasi kung ano ang ibig sabihin ng 10 sa Bible. Ang ibig sabihin pala niya ay complete o kaya naman perfect. Ngayon, nung nag-search ako ng verse, ito yung lumabas, yung Philippians 1:6. Tapos idamay na rin natin yung Jude 24 to 25. Sabi po dito ng Philippians 1:6, being confident of this very thing,
that He who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Tagalogin po natin. Sabi po dito, natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Hesukristo. Actually po, kapag mineditate nyo tong verse na to, nakaka-touch to kasi sinasabi dito na kung ano man po yung sinimulan ng Panginoon, talaga pong faithful po siya na tapusin ito. Most of the time nga po, minsan kapag po, hindi ko naman po sa nila lahat, minsan kapag may mga, kaya ayoko rin po na mag-invite ng ibang mga, halimbawa, politician po or ibang mga sangay ng gobyerno. Kasi minsan, di ba po, pag uma-attend sila, minsan hindi nila pinapatapos dahil nga sa sobrang busy po nila. Tapos minsan may mga nakakakita ba kayo ng mga construction site na parang ang ganda sana kung titignan, parang kung i-imaginein, kaso dahil hindi natapos, parang sayang. And alam nyo, hindi po ganun ang Panginoon natin. Kapag po may sinimulan po siyang bagay, tinatapos niya po. And gladly, magandang balita ito na bawat isa po sa atin, pwede po tayong ma-encourage na tatapusin ka pala ng Panginoon, na ipe-perfect ka pala niya. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, ipe-perfect ka ni Lord. And sabi naman ng Jude 24-25, sabi, now to Him who is able to keep you from stumbling and to present you faultless before the presence of His glory with exceeding joy, to God our Savior, who alone is wise, be glory and majesty, dominion and power, both now and forever. Amen. Sabihin nyo, Amen. Yan, kailangan active tayo ngayon kasi naka-aircon tayo, tas ang komportable pa ng inuupaan nyo. Baka mamaya malaglag na kayo dyan, antokin na kayo. Yan, ganito pala yung feeling ni Pastor Bong, di ba? So, kailangan po, active po tayo. And sabi naman ng Jude 24-25 na Tagalog, sa Kanya na makakapag-ingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makakapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin. Sa Kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. And itong verse na rin po na ito ang pinapasalamat ko sa Panginoon. Bakit? Kasi sinasabi dito, actually favorite po ni Pastora Bernadette to pag nagbe-benediction siya. And bata pa lang po ako, kabataan pa lang po ako, naisip ko na kung ganito pala ang Diyos natin, no, na makakapag-ingat siya hanggang dulo, parang iisipin mo, wala kang po problemahin. Di ba? Parang iisipin mo na safe ka pala talaga. Ito yung tinatawag na eternal confidence tsaka assurance na once na binigay mo ang sarili mo sa Diyos, siya po ang bahala. Di ba? Wala kang iisipin kung kaya mo ba na maging Kristiyano, kung kaya mo na mapunta sa langit. Bakit? Kasi ang sinasabi po dito, ang Diyos ang bahala sa'yo. Kaya sabihin mo sa sarili mo, ang Diyos ang bahala sa akin. And sabi nga dito, ang meaning ng number 10 in the Bible, actually 242 times po siya na nasabi. At ang sabi po dito ay authority, ang ibig sabihin niya, completeness, in order, tsaka perfection. Kaya nakakatuwa rin po, kasi kahit sa church, nakikita ko rin po itong aspeto na to, na piniperfect po ni Lord yung church and ginagawa niya pong in order. Kasi nung kami po ay nagsisimula pa lang sa church, dalawa pa lang po talaga kami nung asawa ko na kumikilos. Actually, kapag po prayer marathon, kaming dalawa lang. Pag prayer meeting, iilan lang kami. Pero salamat sa Panginoon kasi as the years go by, talagang dagdag siya ng dagdag na mga tao na magiging katiwala, and at the same time, mapapagkatiwalaan mo sa mga gawain din ng Panginoon na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. And sabi ulit sa Philippians 1:6 ngayon, iisa-isahin po natin itong verse na to kasi gusto natin na maunawaan ano yung pinapahatid nitong verse na to at ano talaga yung mensahe ng Diyos sa atin sa 10th year anniversary natin. Again, ang ibig sabihin ng Philippians 1:6, ayan, being confident. Next na natin yan. Ito pala yung ibig sabihin yan. Being confident that there shall be nothing lacking on God's part to support you. Ito, nakakatawa to, di ba? Na ibig sabihin po nitong verse na to, ina-assure ka niya na talagang kahit anong mangyari sa buhay mo, susuportahan ka ng Diyos. Na kapag ikaw ay nasa Kanya, lahat ng mga makalangit na suporta ay darating sa'yo. And to make you wise, holy and happy, and to bring you at last to His kingdom and glory. Hanggang sa kaharian ng Diyos,
ihahatid ka po niya. Okay, so ngayon, isa-isahin po natin ano ang ibig sabihin ng verse na to. Una po, ang ibig sabihin po ng verse na to ay it is He who began a good work in you. Tatandaan po natin na sa mensahe po ng Diyos, it is He. Ibig sabihin, ang Diyos po ang nagpasimula ng bagay, ng mabuting bagay sa iyo. Tatandaan niyo po, hindi ikaw, hindi si pastor, hindi kung sino man na tao sa mundo ang nagpasimula nito, kundi ang Diyos. Kasi kung tayo lang, alam niyo po, imagine niyo, kung tayo lang ang magkukusa na lumapit sa Diyos, imposible. Bakit? Tayo po ay makasalanan at likas sa atin na naliligaw ng landas. Pero salamat sa Panginoon, bakit? Sabi ng Bible, siya ang kumilos sa atin. Kasi halimbawa nga po, hindi ko naman sa nilalahat. Pag tayo po, di ba? Pinapili. Ano ang pipiliin natin na puntahan pag linggo? Kadalasan, mall. Di ba? Kadalasan, beach. Pero kung ikaw ay nasa Panginoon na, syempre ang pipiliin mo, church. Di ba? Sa presensya niya. Pero ganun talaga. Sa umpisa, hindi mo pipiliin ang Diyos. Ayaw mo sa Diyos. Ang gusto mo, pasarap lang. Ang gusto mo talagang gagala-gala ka lang. Diba? Pero dahil ang Panginoon ang nagpaumpisa nito, umaayos ang buhay po natin. Sample po nito yung buhay po ni Moses. Si Moses po ba siya ang unang lumapit sa Diyos? Hindi, di ba? Ang unang lumapit at tumawag sa Diyos, walang iba kundi ang Diyos mismo. Di ba? Nasa pamamagitan po ng burning bush, tinawag niya po si Moses para iligtas o ilabas ang mga Israelita mula sa Egypt. Di ba? Pero nakita niyo ba na si Moses yung nag-effort? Si Moses yung lumapit sa Diyos na, Diyos, iligtas mo kami. Diyos, gawin mo kong deliverer. Di ba? Hindi. Hindi po natin makikita na si Moses yung nag-take ng initiative. Di ba? Pangalawa naman po, si Abraham. Nung gusto ng Diyos na gumawa ng nasyon, di ba, ng Israel o mga Hebrew people, di ba? Talaga, may umano ba sa kanya? May kumonsulta ba sa kanya? Di ba? Meron ba talaga na lumapit sa kanya, Diyos, gumawa ka naman ng bansa? Wala po, di ba? Kundi ang Diyos mismo ang tumawag kay Abraham. Abraham, Abraham. Di ba? Po, Panginoon. Di ba? Pumunta ka sa lugar na ituturo ko sa iyo. Di ba? Saan po? Basta ituturo ko sa iyo. Pero makikita niyo po sa kwento, lalong-lalo na sa Genesis 12 po, di ba? 11, 12, 13. Makikita niyo po na si Lord talaga, yung tumatawag kay Abraham. Di ba? And then next naman, yung mga propeta. Yung mga propeta natin, walang din yan, nanguna, na Diyos, ganito, ganyan. Di ba? Kahit ang propeta, ang Diyos ang tumawag sa kanila. Ang Diyos ang nanguna na sila po ay hirangin bilang mga propeta. And also, kahit yung mga disciple po. Ayan, kahit ang mga disciple, next natin, mga disciple, ang unang tumawag sa kanila, walang iba kundi si Jesus. Diba? Hindi po sila mismo, kundi ang Panginoon. Actually, yung mga disciple, kanya-kanya na mga racket yan, di ba? Yung iba, nangingisda, si Matthew, tax collector, di ba? Merong mga ginagawa silang lahat. Pero, dahil tinawag po sila ng Diyos, yan, sumunod po sila. Kaya dito po, makikita po natin na ang verse na ito ay nagsasabi na He started it. Ang Diyos ang nagpasimula nito, siya ang may akda, di ba? Siya ang author, siya rin ang magiging finisher nito. Kasi again, kung tayo lang, wala tayong ma-accomplish. And also, ganon din, si Apostle Paul. Yan, si Apostle Paul po, wala naman talaga siyang ginawa, kundi i-persecute ang mga Christian. Actually, alipin po si Paul ng kanyang religion. Akala niya tama siya all the time. Kaya naman yung mga Kristiyano, pinagpapapatay-patay niya. Di ba? Ngayon, then all of a sudden, isang araw, meron siyang liwanag na napaka-bright na nakita. At yun pala ang Diyos. Yun pala si Jesus. Di ba? Na nagpakita sa kanya, sabi niya, Saul, bakit mo ko pinipersecute? Di ba? Tinanong ni Saul, sino ka? Ako ang Panginoong Jesus. At magmula po noon, tinawag ng Panginoon si Saul, kaya naman naging Paul po siya. Naging apostol po siya. At kaya tayo po ay nakarinig ng salita ng Diyos dahil sa kanya. And alam niyo po kung sino ang ina-expect? Sino ang susunod na tatawagin ng Panginoon? Walang iba kundi, next po natin, walang iba kundi, next, yan, sino? Yan, ikaw. Yan, alam niyo po kung bakit po tayo nandito? Alam niyo po bakit kayo inimbitahan ng pamilya nyo? Kasi may plano po ang Diyos.
tayo po naniniwala po tayo sa sovereignty ng Diyos. Naniniwala tayo na siya ang makapangyarihang Panginoon, Diyos ng lahat ng bagay. Kontrolado niya ang lahat, kahit ang pagdidesisyon, ang mga nangyayari sa buong mundo. Kaya naman, pinlano ng Diyos na magkaroon ng event tayo na ganito para Para kumilos sa buhay mo, para maligtas ka, at para matanggap mo ang Panginoong Jesus. Amen? Amen? Diba? And lagi po natin tatandaan, kung tayo lang, hindi po talaga tayo mangunguna. Pero salamat sa Panginoon, may mga ganito po siyang ginagawa. Ini-invite kayo ng pamilya nyo. And actually, ang bilin ko sa kanila, wag muna kayo mag-invite ng kung sino. Ang unahin natin, pamilya natin. Kaya salamat sa Panginoon kasi kaya ka nandito kasi ibig sabihin mahalaga ka. Kaya sabi mo nga po sa katabi mo, ibig sabihin mahalaga ka. Yan. Kaya ka po inimbitahan kasi yung nang-invite sa inyo, mahalaga kayo sa kanila. Amen po? Isang smile nga dyan. Ayan, mahalaga po kayo sa kanila. And matindi, mahalaga po kayo sa Diyos. Kaya ako, ikaw, tayong lahat po ngayon ay may gagawin sa Panginoon. Kaya nga, ang prayer ko po, pagkatapos po nitong anniversary po natin na ito, event na ito, lahat po tayo talaga magbigay ng buhay sa Panginoon. Actually, ang dami na po nating mga nababalitaan, di ba po, na senyales ng muling pagdating ni Lord. Nababalitaan po natin, mayat maya, may mga balita patungkol sa digmaan, patungkol sa pagdating ng Panginoon, sa mga virus na yan. And alam nyo po, yan po ay palatandaan ng pagdating na ng Panginoon. Ngayon, sorry po sa term, foolish na nga lang daw po ng isang tao na hindi po maniniwala na malapit na pong dumating si Lord. Kaya kanina, nung may bumati po sa GC namin ng salamat dahil 10 dekada na po tayo, parang naisip namin, parang pa yun parang dadating na si Lord nun So, 10 dekada, 1 dekada pa lang po. Actually po, nagsisimula pa nga lang po tayo. Naisip ko kasi, nung nagpe-pray ako, parang kung tutuusin, para sa akin, ang haba na nung 10 years, ang dami ng mga pinagdaanan. Pero di ba pag titingnan mo yung isang bata na 10 years old, doon pa lang siya magsisimula, di ba, na makapag-aral, makapag-realize ng mga bagay-bagay. Nung 10 years old pa nga ako, pinapalo pa rin ako Di ba? Kasi may mga pagkakataon na nagmamatigas ako ng ulo, di ba? Pero yun nga po, ang naiisip ko dito, although, yun nga po, 10 years na po tayo, at the same time, marami pa pong mga ipapakita si Lord sa atin. Okay po, so yan po yung unang point natin dito. Pangalawang point is yung sinasabi na good work is the work of grace. Ayan, yung good work na tinatawag po dito is work of grace. Ano pong ibig sabihin ng work of grace? Ibig sabihin po, lahat po ng mga nangyayari po sa isang Kristiyano o sa isang tao na tumanggap sa Panginoon ay ang tawag doon, work of grace. Ibig sabihin, kaya ka nagkakaganon, kaya ka ganyan, kaya ka pinagpapala dahil sa biyaya ng Diyos. Okay po, sabihin nyo nga po, sa biyaya ng Diyos. Ano-ano po yung mga yon? Ayan po yung mga sample. Una, yung salvation, di ba? Yung pagkakaligtas natin. Kung ikaw ay tumanggap po sa Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas, halimbawa ako po kasi tinanggap ko po si Lord February 11, 2007. For your information po, 2 po ang birthday ko. Pastor, paano yun? 2 ang birthday mo. Una, November 13, 1989. Doon po ako pinanganak ng nanay ko. Tapos pangalawang birthday ko po, February 11, 2007, doon ko naman po tinanggap si Jesus. And sabi nga po kasi ng Bible, kung gusto po natin makalapit o makapunta sa kaharian ng Diyos, we must be born again. Kailangan ipanganak na muli tayo. Kaya dati, yung pagkatao ko po, walang direksyon yung buhay ko. Di ba? Wala rin po akong ginawa kundi mamasya lang. Di ba? Panay mga pasarap ang gusto ko. Di ba? Pero nung tumanggap na po ko kay Lord, doon na nagsimula ng direksyon. Nagkaroon na ng direksyon at purpose po ang buhay ko. Kaya yun po, November 13, 1989, February 11, 2007, 2 kapanganakan. And I pray, I hope sa bawat isa po sa atin ay magkaroon din po tayo ng kapanganakan. Nang sa gayon ay makakilos po ang Panginoon. Sumunod po dyan yung pagbabago, yung mga sanctification, kaya yung mga tinuturo po natin na dating lasenggo, binago ng Diyos. Di ba? Dati hawak ay bote ng alak. Ngayon ay Bible. Hawak dati ay baraha. Ngayon ay Bible na. Yun po ang mga sample na mga binago po ng Diyos. Ang tawag po dyan yung mga sanctification. Kanina po si Tita Rosita, kinat lang po namin ng kaunti yung
kanyang video, pero mahaba yun, nagtatestimony siya. Na siya talaga, sobrang makasalanan po siya noon, di ba? Na, dumating po yung time, nagsisimba po siya, pero groggy siya, talaga namang nakainom pa po siya noon. Pero dumating po yung time, kinonvict siya ni Lord, binago po siya ng Panginoon, kaya nagtetestify na po siya, nagwi-witness na po siya, di ba? Sa iba't ibang mga churches, na binago po siya ng Panginoon. And also po, yung mga transformation natin, conversion, restoration, renewal, and kahit yung regeneration. And alam nyo po, sa regeneration, alam nyo po, kapag ito ay ginawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin, talaga namang kahit po yung genes natin, mababago talaga. And when it comes sa genes naman po, ito yung parang pinagpe-pray ko nga rin po sa bawat isa. Ang genes po kasi, ayan po yung mga namamana, di ba? Pero alam niyo po ba na kapag tayo tumanggap tayo sa Panginoon, kahit yung mga genes po natin, babaguhin ni Lord. May mga pagkakataon na namamana natin yung init ng ulo ng tatay natin, di ba? Namamana natin yung kasalanan ng ganito ng nanay natin, di ba? Kung babaero yung mga tita mo, di ba? Kapag ikaw dumating din sa edad na pwede ka na magrelasyon, ganun din yung gagawin mo. Di ba? Pero alam niyo po ba na ang mga taong tumatanggap sa Panginoon, nare-regenerate yung kanilang buhay. Yung kahit ultimo genes, nababago talaga. And yun po ang prayer ko po sa bawat isa, na mabago po tayong lahat ng Panginoon, dahil sabi nga ng Bible, di ba, kung hindi natin gagawin yun o mangyayari yun, all of us will perish. Di ba? Talaga pong maghihirap tayo sa impyerno. And sabi naman po dito, pangatlong point, will complete it until the day of Jesus Christ. Yan. Una, sinasabi po doon na si Lord ang nagpaumpisa. Pangalawa, yung work na yon ay work of grace. At pangatlo, ang sinasabi naman po ng verse po na ito, I will complete it until the day of Jesus Christ. Hanggang makita po natin ang Panginoon, hanggang tayo ay sunduin niya na sa buhay po na ito, hanggang sa pumunta na po tayo sa presensya niya, ang Diyos kukumplituhin po ang lahat-lahat sa buhay po natin. Again, when God started a project, He will finish it. Diba? And ito pa yung mga ibig sabihin niyan, sabi ni Adam Clark sa commentary po niya. Ang ibig sabihin po nun ay finish, complete, bring to completion, perfect, perform, carried through the end, accomplishing the service, diba? Accomplishing the service, not leave it unfinished, undone, and abandon. Nung nakaraan, may nagrarant sa akin kasi nagpagawa daw siya ng bahay, pero parang siya, minamatagal daw yung gawa ng bahay niya, tapos aalis na lang siya at lahat, hindi pa rin ayos. Di ba? Pero alam niyo po, ang Panginoon hindi ganon. May mga tao lang talagang magugulang. Di ba? May mga ganon tao na babayaran mo na nga, pero ganon pa rin. Di ba? Pero ang Diyos po, kahit kailan, hindi po siya ganon. Siya po ay nagsisimula at siya rin po ay nagtatapos. Kaya nga po, author and finisher of our faith po siya. And alam niyo po, nung ako ay naging Christian, nakilala ko po ang Panginoon bilang yan, pakinext po natin yung slide, bilang pattern din. Yan. So, yung pagkakaalam niyo po sa pattern? Diba po, pag siya po ay gumawa ng jar, talaga namang hinuhulmahan niya yan sa anyo na gusto niya, sa disenyong gusto niya, at hindi siya tumitigil hanggat hindi matapos yung design na yon. And alam niyo, nakakatuwa rin po kasi pag nagbasa kayo ng Bible, mababasa niyo na, next natin, na si Jesus po pala, isa rin po siyang karpintero. Si Jesus po, gumagawa po siya nung time na nandito po siya, gumagawa siya ng bahay. Di ba? Karpentero po siya. Gumagawa po siya ng mga woodcrafts. Di ba po? And dito ko nakita na, kaya pala able si Lord na gawin lahat ng bagay sa amin. Kasi, perfect builder siya. Ang galing niyang gumawa. Bahay, jar, at kung ano-ano pa man. Kahit nga po yung langit, hindi ko lang po nailagay dyan. Di ba? Pag nakikita niyo yung ganda ng langit, kung paano yung mga combination ng mga colors, yung gradient, di ba? Yung universe po natin, pag umalis ka po dito, punta ka sa universe, ang ganda. Di ba? Ibig sabihin, ang galing po gumawa ng Panginoon. Meaning to say, hinding-hindi niya iiwan ang sinimulan niya na pangit. Di ba? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, kaya ikaw, huwag ka mag-aalala. Bakit? Kasi gaganda ka. sabi mo. Yan, sabi mo, hindi ka mananatiling pangit. Ayan, so gaganda kaya yung kanina yung kinanta at sinayaw ng kids, totoo po yun. Di ba? Na kapag ikaw ay Kristiyano, at pag naniwala ka, ano mangyayari sa buhay mo? Paganda ng paganda, pabuti ng pabuti. Di ba?
Pasaya ng pasaya ang buhay ko. Ano pa daw yon? Paangat ng paangat, payaman ng payaman, ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Diba? Yun po ang ginagawa ng Panginoon. And also, natutuwa rin po ako sa verse na to, yung Hebrews 13 verse 5. Sabi dyan, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Yan, meaning to say po, tatapusin niya ang lahat ng kanyang ginawa. Ngayon, paano natin mapoprove na si Lord nagtatapos siya? Nagpe-perfect siya at nagfi-finish siya ng kanyang mga ginawa. Una po, ito po, sa paggawa ng tao. Yan, di ba? Mababasa niyo po sa account po ng Genesis na nung ginawa ng Diyos ang tao, kumuha siya ng alabok, tapos minold niya, tapos ngayon hiningahan niya, kaya naging buhay na kaluluwa yung tao. Di ba? At hindi niyo mababasa doon at nagkulang ang tenga ni Adan. At nalimutan ng Diyos na nabigyan siya ng ilong. Di ba? Makikita niyo doon perfect yung pagkakagawa. Sabi nga po ng mga scientists, mga biologists, ang perfect daw talaga ng pagkakagawa sa tao. Kaya nga doon mo makikita na pinabulaan na nila kahit mga science, 'di ba, nagsasabi na kaya hindi totoo yung Charles Darwin theory na ang tao ay galing saan? Sa unggoy. 'Di ba? Kaya kayo papayag po kayo galing kayo sa unggoy, 'di ba? So kasi bakit? Ibig sabihin, simula pa lang nung una, pinerfect na ng Diyos yung itsura mo. Kung anong klase ng ilong mo, anong klase ng tenga mo, 'di ba? Nakakatuwa nga rin po ngayon, 'di ba, yung fingerprint. Kaya diyan po nakita, 'di ba, yung kay Alice Go nga daw po, 'di ba? Pero syempre, sila na pong bahala doon. Nagpe-pray lang tayo. 'Di ba? Kasi yung fingerprint niya nag-match doon sa isang citizen na ganito, 'di ba? Tapos yun nga po, dito sa fingerprint natin, matutuwa at magugulat ka. Bakit? Kasi wala pala tong katulad. Kahit identical twin mo o may kambal ka, pag tiningnan niyo yung fingerprint, magkaiba. 'Di ba? So, ibig sabihin po, perfect and unique ang pagkakagawa sa inyo. Kaya minsan, parang feeling mo, ganito yung itsura mo, hindi ka maganda, hindi ka pogi. Diba? Tatandaan mo, yung itsura na yan, sa paningin ng Panginoon, perfect na perfect yan. Amen? Parang natuwa kayong lahat dun ha. Amen? Diba? Yung itsura mo, perfect na perfect yan. Kaya dapat nga, hindi mo nga daw nilalait yung sarili mo. Titingin ka sa salamin, ang pangit talaga ng ilong, oh. Dapang-dapa talaga yung ilong, oh. Dapat hindi ganon. Diba? Pag tumingin ka sa salamin, wow! Diba? Talagang ganon ang expression mo dapat. What a beautiful creation. Diba? So, dapat ganon po tayo. Next naman po, nung kinreate din ng Diyos si Eva at Adan, nilagay niya rin sa sa perpektong lugar, sa maayos na lugar. Anong sabi ng Bible? Nilagay ng Diyos sila Eva at Adan sa hardin ng Eden. 'Di ba? At kompleto po 'yun. Kompletos recados, wala silang kakulangan. 'Di ba? Nagkasala lang ang tao kaya nagkulang-kulang yung mga buhay po nila. 'Di ba? Pero nung time na 'yon, perfect. Hindi sila nagugutom kasi may pagkain sila. Yung protection ng Diyos laging nasa kanila. Kasama po nila ang Diyos, 'di ba? Hindi sila palutang-lutang doon. Inayos muna ng Diyos lahat. Na may gravity, may oxygen silang hinihinga. Diba po? So, makikita natin dito na pag ang Diyos ang gumawa, kumpleto. Next naman po, yung sa earth. Diba? Itong sa earth na ito, makikita natin kasi sinasabi, pag nag-aral po kayo ng physics, yung tungkol po sa thermodynamics, yung first law of thermodynamics, makikita nyo po doon na ang earth pala, nung ginawa siya, finish na siya. Ibig sabihin, nothing is evolving, wala na pong mag-e-evolve. Lahat po may sistema. Diba? Yung gravity, tapos yung pagpunta ng tubig, papunta sa yung ano ba tawag po doon? Sa water cycle, evaporation, condensation, precipitation, lahat po yan may sistema na. Diba? Ibig sabihin, maayos ang Diyos. Maayos niya tayong ginawa. Ganon din po sa universe, diba? Sa outer space. Next po natin, outer space na. Ayan, sa outer space naman po, makikita nyo doon na in order lahat. Hindi nagbabanggaan, wala kayong mababalitaan na nagbabanggaan yung Venus, sa Mars, Jupiter, Saturn, nagkakabanggaan. Yung mga asteroid, umuulan sa Pluto. Wala po kayong makikitang ganun, mababalitaan. Bakit? Kasi sinet ng Diyos in order ang lahat ng bagay. Ibig sabihin, umiikot sila on their axis, di ba? Sa orbit po nila, maayos ang lahat. Kaya kung maayos ang lahat, 'di ba? So tayo rin, aayusin din po tayo ng Panginoon. Kahit pumunta ka pa
sa mga Milky Way, galaxy, at iba't iba pa po na mga galaxies. So yan, outer space ang tawag dyan. Punta tayo sa inner space. Sa inner space din po, magugulat kayo kasi ang ganda nga talaga, 'di ba? Ng pagkakagawa dito sa next inner space na, yung katawan. Yan, sa katawan natin, 'di ba? Ibig sabihin nito, walang gulo-gulo, 'di ba? Hindi nilagay yung bituka dito, 'di ba? Yung utak sa paa, 'di ba? Minsan pag nagagalit lang ang nanay, 'di ba? Sasabihin sa anak, "Asan ba utak mo, ha?" 'Di ba? Magaganon lang. Pero yung disenyo ng Diyos, perfect 'yan. Nandito yung utak, andito yung lungs, andito yung puso, 'di ba? Talaga namang perfect yung pagkaka-pump ng puso para ma-distribute yung yung blood, 'di ba? Sa mga sa mga ugat-ugat. Okay po, so maayos po ang lahat ng 'yan. Next evidence. Sunod yung word of God. Okay po, makikita natin na pina-perfect ng Diyos ang lahat sa pamamagitan din ng salita ng Diyos. 'Di ba? Kahit po ang salita ng Diyos, ang galing. Pag binuklat nyo po to, amazing. Bakit? Kasi meron tong 40 authors, pero ang galing, kasi bakit? Iisa lang ang sinasabi patungkol kay Jesus. Hindi magkakakilala, iba't iba ng timeline, iba't iba ng lugar na pinanggalingan, pero iisa ang sinasabi patungkol kay Jesus. Amazing. 'Di ba? Kumbaga, ang daming mga verses, pero kapag nangusap talaga, kumbaga parang old na, matatanda na talaga ang mga nangyari, pero hanggang ngayon, 'di ba, kumikilos pa rin sa buhay po natin, 'di ba? Talaga namang pag nilagay mo sa buhay ng tao, tayo po ay nababago talaga. Amen. Amen. At kahit sa buhay po natin. Next, sa buhay po ng isang tao. Ito tinanong, may isang tao tinanong, sabi niya, bakit atheist yun actually noon? Hindi po siya naniniwala sa Diyos. Pero dumating yung time na born again po siya, tapos na-prove niya lahat ng mga gusto niyang details, data, information na ikalap, nangyari na nakita niya talaga, God is real. God is alive, totoo ang Diyos. At nung tinanong siya, bakit sa lahat ng mga ebidensya mo, ano ang pinaka-proof mo na totoo ang Diyos? Na maayos ang Diyos? Sinabi niya, Jesus changed my life. Naisipin niyo pong maigi, paano nating masasabi na ang Diyos nag-aayos siya ng buhay, ang Diyos totoo siya? Sa pamamagitan ng Sa pamamagitan po ng pag-aayos at pagbabago po ng buhay ng isang individual. Naisipin niyo pong maigi, ako nga rin po, ang dami ko na pong mga experience na ganon, tsaka nakilala. Isipin niyo po, galing sa bilangguan, naging pastor. 'Di ba? Dating notorious, naging pastor. 'Di ba? Bakit? Ganon po kasi kumilos ang Diyos sa buhay. Dating hindi naniniwala sa Diyos, walang paki sa Diyos. 'Di ba? Biglang naging deboto, naging dedicated. Kasi bakit? Jesus changed our life. Makikita natin na totoo ang Diyos kasi hanggang ngayon, binabago niya tayo. And also, ito yung syempre, special. Then, dahil po sa church, yan, makikita nyo po na maayos ang Panginoon. Talagang siya po ay nag-aayos ng buhay, siya po ay totoo. Bakit? Dahil po sa church. Imagine niyo ang church noon, 'di ba? Dati na 'yan. Pero bakit kaya nananatili pa rin? 'Di ba? Ang church noon, talagang sinubukang patayin 'yan ng mga tao. Talagang sinubukan na alisin, 'di ba? Sa history. Pero hindi mawala-wala. Bakit meron pa ring church? Bakit andito pa rin tayo? Bakit nagtitipon pa rin tayo? Yan yung sinasabi ni Pastor Dan. Bakit? Kasi nandyan ang Diyos. Ang Diyos po ay nasa kalagitnaan natin, kumikilos ng malakas at makapangyarihan sa buhay po natin. Amen? Kaya ang Diyos po, talaga namang kikilos at kikilos yan hanggang makita po natin siya ng mukaan. Di ba? Kasi ang church mismo, siya ang nagtatag niyan. Kaya minsan, kahit po kami, may mga testimony po kaming ganun eh. Di ba, nasa Magdaong kami, nasa NHA pa kami. Talaga namang, ang kalaban namin doon, yung si Kip. Di ba? Sabi niya nga po ng asawa ko kanina, di ba, si Miko noon, andito ko nagpe-preach, andyan siya. Ganun po kami kasikip noon. Yun po yung struggle namin. O ngayon, lumipat po kami sa mas malawak na lugar, doon po sa Magdaong. Pinrovide ni Lord lahat ng pangangailangan. Nung panahon po nang ako po ay nagsisimulang magpastor, ang sabi ko po sa Panginoon, maglilingkod ako sa Kanya whether, kumbaga, may support o wala. Pero ang galing kasi pinakita ng Diyos na lahat ng bagay na kinailangan namin, pinrovide po talaga lahat. Nung ako po ay nagsisimula, wala talagang kapera-pera, kaya galit na galit po ang pamilya ko sa akin. Bakit ka magpapastor? Walang pera dyan.
Ako kasi, syempre noon, devoted ako kay Lord, talagang hindi ko iniisip yung pera. Sabi ko, bahala ang Diyos sa pera. Di ba? Kasi kung sa Kanya to, siya ang bahala. Di ba? And all of a sudden, nagulat kami, kahit sila, di ba, ay nagtatestify na ang galing ni Lord mag-provide ng mga pangangailangan. Di ba? Kinailangan namin ng song leader, kinailangan namin ng mga musician, pero nagpapadala ang Panginoon palagi. Amen? Kasi ganun po siya. Di ba? Dumating din yung time sa Magdaong, parang halos lahat, kalaban po namin. Yung mismong nagpatira sa amin doon, talagang pine-persecute kami. Nagkaroon ng director na matindi, Director Gerald Bantag. Talaga namang sinabi. Hindi, talagang yun po kasi, although talaga namang hindi natin alam o hindi ko kilala kung sino siya, pero kasi nung time niya, ang stricto niya talaga. Talagang lahat ng mga kalye, kalsada, kahit sa NHA, sinarado. Kaya naman hirap na hirap po kami nung time na yon. Yung mga miyembro ng NHA umiikot pa. Di ba? Tapos sarado na nga yung NHA, dun pa mismo sa Magdaong sinara. Di ba? Kaya gulat na gulat kami, sabi ko, bakit nangyayari sa atin to? Bakit ano? Tapos nung nakita ko sa Bible, kasi kapag church ka nga naman pala talaga, pag ikaw talaga ay anak ng Diyos, hinirang ng Diyos, gagawa ng paraan ang demonyo. Di ba? Mahadlangan ka lang. Diba? Pero salamat sa Panginoon. Bakit? Kasi mas malakas ang Diyos na pinagsisilbihan mo kaysa sa demonyong yun. Amen? Diba? Although hindi ko sinasabi na yung nagpasara, demonyo siya. Diba? Hindi ko sinasabing ganon. O yung mga nakalaban po namin. Kundi may mga kaparaanan kasi ang kaaway na parang gusto pahintuin ka. Diba? Pero ang galing, bakit? Kasi ang church nananatili pa rin. Diba? Sa tulong ng Panginoon. Amen? Amen. Kaya ang buhay po natin, ganun din. Magpapatuloy sa tulong ng Panginoon. Amen? Kaya sabi, He who planted Christianity in the world will preserve it as long as the world stands. Kahit ang mga hari, kahit ang mga emperador na nagpasunog, nagpapatay sa mga Kristiyano at sa mga church, nagsimatayan na at nawala na. Pero ang church, andyan pa rin. Amen po, namamayagpag pa rin, nananatili, naglilingkod sa Panginoon. Bakit? Kasi si Kristo ang pundasyon po nito. And also, Christ will have a church till the mystery of God shall be finished and the mystical body completed. The church is built upon a rock and the gates of hell shall not prevail against it. Di ba? Nakita niyo po na kahit ang kapangyarihan o gate ng impyerno, hindi makakapanaig sa church. Kasi bakit? Ang protector natin, ang backup natin, walang iba kundi ang Panginoon. Pero alam niyo po kung ano ang ultimate na ebidensya ko? Pruweba na si Lord po ay nagtatapos ng sinimulan niya. Ito po ang pinaka-ultimate. At ito po ang iiwan ko po sa inyo ngayong umaga na ito. Walang iba kundi yung ginawa pa rin po ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. And alam niyo po, kahit tumanda na ako, umabot man ako ng 50, 60, 70, hindi ko po pagsasawaan na isa-isay sa inyo yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Dahil dyan, sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng buhay, sa paglalaan niya ng sakripisyo para sa atin, dyan natin masasabi na lahat ng sinisimula ng Panginoon, tinatapos niya. Ano yung sinabi po ng Panginoon sa John 19 verse 30? So when Jesus had received the sour wine, or the sour wine, He said, it is finished. Sabi, and bowing His head, He gave up His spirit. Alalahanin po natin na kahit si Jesus, yung sinimulan niya po, hindi niya po give up. Wala po kayong mababasa sa Bible, ayoko na! Ang bigat nito! Ayoko nang tapusin to! Di ba? Wala po kayong mababasang ganun. Di ba? Kundi hanggang sa dulo, tiniis ng Panginoon yung hirap niya. Di ba? Dala-dala yung krus. Di ba? Na pinapasan niya at doon din po siya ipapako. Di ba? Para lang po sa atin. And alam niyo po, ang nasa isip pa rin ng Panginoon during the time na ginagawa niya yon, di ba? Kailangan kong tapusin to para kay Lori. Di ba? Kailangan kong tapusin to, di ba? Para kay Arnel. Para sa bawat isa po na naririto. Kaya ngayong araw po na to, ang pinapaalala lang po sa atin ng Panginoon, anuman pong sinimulan ng Diyos sa atin, tatandaan po natin, hindi niya hahayaan o papabayaang tiwangwang. Lahat po tayo dito, di ba, ife-finish, ipe-perfect ni Lord yung buhay natin at kukumpletuhin.
Ngayon ang tanong, di ba? Yun ang part ng Panginoon. Yun ang gagawin niya. Ang tanong, ano ang gagawin po natin? And alam niyo, minsan may mga pagkakataon sa buhay po natin, lalong-lalo na po ako. Ako bilang pastor po, ang sakit para sa akin na kunwari nagsimula ka, tapos syempre, di ba, ang saya-saya niya ng simula. Di ba? Tapos parang in the long run, as the years and as the days go by, minsan may mga thankful ka kasi nag-i-stay talaga, na kasama mo, umulan at umaraw man. Pero may iba rin, di ba, na talagang iiwan ka. They are not, kumbaga, forever by your side. Di ba? Hindi naman sila forever na nasa tabi mo. Pero nagpapasalamat ako kay Lord. Bakit? Kasi siya, ganun siya. Di ba? Na iwan ka man ng sino man. Di ba? Iwan ka man ng kung sinong mahalaga sa buhay mo. Pero ang Diyos, aakayin ka hanggang dulo. Tatapusin niya, di ba? Ang life story mo. Okay? Hanggang sa dulo na ikaw ay kunin ng Panginoon, talagang ipe-perfect ka niya. And minsan, may mga problem lang tayo, struggle lang tayo nararanasan sa kristyanong buhay natin at sa mga personal na buhay. Pero alam niyo po ang good news dito, ang Diyos ayaw niya na tapusin mo yung buhay mo. Ayaw niya na mag-suicide ka, ayaw niya na mag-give up ka. Gusto niya magpatuloy ka lang. Bakit? Kasi siya ang bahala sa'yo hanggang makita mo siya ng mukaan. And alam niyo po, dito po sa next slide natin, maybe some of you, dito na po ako mangungusap. Maybe some of you, may mga tanong po kayo sa araw po na to. Diba? May mga question po kayo sa isip po ninyo, sa mga puso po ninyo, na paano ba na maging Christian? Para kang puzzle, parang gantong puzzle, na tinatry mo naman ibuo yung sarili mo. Diba? Tinatry mo na ayusin yung sarili mo, pero parang feeling mo, nararamdaman mo parang may kulang. Diba? And alam niyo po kung ano yung kulang doon? Walang iba kundi si Lord. Diba? Minsan kasi tayo, ang pinupuno natin sa sarili natin, alak, kapag problemado tayo, diba? Pupunta tayo sa mga bahay ng barkada natin, diba? Para magkaroon lang ng happy-happy na mga pagkakataon or ng event. Pero pag uwi mo ng bahay, ganun pa rin. Diba? Talagang may kulang pa rin. Diba? Nagkakaroon ka pa rin ng yung emptiness sa buhay mo. And ngayong umaga po na to, sinasabi ko po sa inyo, sino ang magkukumpleto sa inyo? Walang iba kundi po si Lord. And also, ganito rin po yung pwedeng maranasan po ng bawat isa sa atin, that they are broken. Diba? Lahat na lang po ng klase ng broken. Broken-hearted, broken life, broken dreams. Diba? Na parang feeling natin, dinudurog tayo ng buhay. May mga problema tayong nararanasan na hindi natin alam paanong solusyonan. Diba? Sinaktan tayo ng mga tao na mga mahalaga sa atin and hindi natin alam, we never know paanong mabuo ulit. And alam niyo po ang sinasabi ko po ngayong umaga na to, ang magbubuo pa rin po niyan, walang iba kundi ang Panginoon. And also, ako po, nag-alaga po kasi talaga kami ng mga kabataan and nahahabag din po ako sa mga kabataan na pupunta ng church. Tapos po, alam niyo po yung parang may kulang talaga sa kanila. Yung pala, ang next natin, di ba, ang problema nila is yung family po nila. Na naghiwalay si tatay, naghiwalay si nanay, ang mga kapatid ay nag-aaway-away, di ba? Kumbaga, some of us naging talagang bunga ng broken family, di ba? And ngayong umaga na to, pwedeng ikaw yung tatay, pwedeng ikaw po yung nanay, pwedeng ikaw yung anak, nahihirapan ka sa sitwasyon nyo. Pero alam nyo, ang pinaka-solusyon pa rin dito, ilagay natin sa kontrol at sa kamay ng ating mapagpalang Diyos. And tatandaan po natin na ang lahat po ng ito ay kayang-kaya na buuin ng Panginoon. And ang response po natin dito, walang yung natin, kasi sa lahat ng Word of God o sa lahat ng salita ng Diyos na sinasabi po sa atin, dapat po may response. Ang talagang pinagpe-pray po namin nung kami po ay nananalangin po sa church na pag dumating po yung araw ng anniversary, marami po talagang pamilya ang maligtas. Maraming mga pamilya ang magsuko ng buhay sa Panginoon. Mga tatay at nanay, magbigay po ng puso, 'di ba, sa Panginoon. Kasi alam niyo po, kung hindi po natin 'to gagawin, hindi po talaga, kahit anong kumpuni mo, kahit anong repair mo, kahit anong gawin mo diyan sa buhay mo, hindi aayos 'yan hangga't hindi po si Lord
ang nag-aayos. 'Di ba? Pwedeng problemado ka sa anak mo, 'di ba? Pero pag binigay mo po yan sa Panginoon, you surrender your life to Him, magugulat ka from glory to glory. Hindi naman instant, hindi po agad-agad, pero from glory to glory. Binabago po sila ng Panginoon. Pangalawa, admit all your sins and shortcomings. Alalahanin po natin, ano ba yung pagkukulang natin? Bakit ba ganito yung buhay natin? Baka kasi may pagkukulang ka rin. Baka nakakalimutan mo ang Panginoon. Baka minsan tuwing birthday mo lang siya inaalala. Di ba? Tuwing Pasko mo lang siya inaalala. Di ba? Ngayong umaga po na to, admit your all shortcomings. Di ba? Gusto ko rin po sa mga naimbitahan po natin ngayon, gusto ko po, pinagpe-pray ko po kay Lord na i-capture po ngayon ng Panginoon yung mga puso nyo. Kasi we never know, di ba? Hanggang kailan ang buhay. Si Gary B nga po, kaya po siya nakapag-decide na tanggapin ng Panginoon. Kasi nung una, may kumukulit po sa kanya, Gary, sige na, tanggapin mo na si Jesus. Kasi siya ang sagot sa buhay. Siya ang sagot para umayos ang buhay mo, ng pamilya mo. Sabi ni Gary B, matagal pa. Marami pang panahon. Marami pang pagkakataon. Pero alam niyo po, sinabi ng kaibigan niya, Gary, what if kung lumabas ka dito, may mangyari sa'yo? What if kapag lumabas ka dito, yun na pala yung huling araw ng buhay mo? Diba? May magagawa ka pa ba? Kaya nung araw po na yon, ang galing po bakit? Right at that moment, tumanggap po si Gary B sa Panginoon. Diba? Tinanggap niyo po si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas. Kasi oo nga naman, we never know hanggang kailan ang buhay natin. Diba? At hindi pa tayo sure kung saan tayo pupunta, sa langit ba o impyerno. Pero malinaw ang sinasabi pa rin ng Bible na kapag tinanggap mo si Jesus, saan ka pupunta? Langit. Pero pag nireject mo si Jesus, ayaw mo kay Jesus, doon ka pupunta. Kaya noon, kami, nung mga kabataan pa kami, yun talaga ang gusto naming mangyari. Kasi ayaw naming pumunta sa langit, andun kami, pero nanay ko nasa impyerno. Ipapakita ng Panginoon na ganon. Di ba? Nandun ka, ikaw yung tatay. Pero dahil hindi mo sinesyaran, hindi nakapakinig ng salita ng Diyos yung pamilya mo, di ba, nasa langit ka pero pinapakita, yung asawa ko nasa impyerno. At sa punto po na ito, yun po yung ayaw naming mangyari. Ang gusto po namin, pag pumunta po tayo sa langit, magkita-kita po tayo doon. Di ba? Pag tayo po ay umakyat na ng langit, lahat tayo magkakasama doon. Di ba? Yung Agapito family, di ba? Kompleto. Belo-Belo family, kompleto. Diba? De Castro family, kompleto. Pastores family, kompleto. Nandun lahat sa langit. Magre-reunion. Ang saya-saya. Diba? Bakit? Kasi pag tinanggap po natin ang Panginoon. And also, connect yourself to Him and abide in Him. Nagsusumamo po ako sa inyo, nagmamakaawa. Diba? Na kung wala pa po kayong connection sa Diyos, hindi nyo pa siya kinakausap, please, diba? I plead before you. Simula po sa araw na ito, lagi niyo pong kausapin si Lord. Kasi hindi po magbubunga ang isang sanga kung hiwalay po siya sa puno. Ganon din po tayo. Mamamatay tayo, diba? Kung wala po tayo o hindi tayo nakakonekta sa puno, which is the Lord Jesus Christ. Naintindihan? Kaya po ang isda, diba? Pag tinanggal mo sa tubig, patay. Kapag ang halaman, tinanggal mo sa lupa, patay. At ang tao, alam nyo pong mangyayari sa tao, pag tinanggal nyo sa Diyos, patay. Kaya actually, yan ang nangyayari sa atin. Actually, hindi po tayo napapagod mabuhay. Napapagod tayo na mamatay. Diba? Kaya tayo malungkot, kaya hindi natin alam kung ano yung gagawin natin. Bakit? Pagod na tayong mamatay. Pero alam nyo kung ano ang sikreto para magkaroon ng buhay, buhay na walang hanggan, walang iba kundi si Jesus pa rin po. And last, pang-apat, ask His help. Mamaya po magtatawag po tayo ng altar call. Lalapit po kayo dito and our team will pray for you sa pamilya nyo. Ngayong araw na to, humingi ka ng tawad, unang-una sa Panginoon. Tapos pangalawa, humingi ka ng tulong. Sabi mo sa Kanya, Lord, gusto ko pag-uwi ko, paglabas ko sa kwarto na to, sa sinehan na to, sa cinema o sa church na ito, pag-uwi ko, bago na ako. Sasalubungin ko yung asawa ko ng maayos, na may ngiti. Di ba? Aayusin ko yung pakikisama ko sa kanya. Yung mga anak ko, itatry ko talaga. I will do my best na maging mabuting ama sa kanila. Di ba? Ganon din sa mga anak.
Kasi yun po ang modelo at gusto ng Panginoon sa atin. And kaya ngayong umaga na to, let me show you the video. Ayan, kasi parang worth it siya na panoorin natin dito sa cinema na ito. Sakto kasi may big screen tayo. So ipapanood ko lang sa inyo again yung ginawa ng Panginoon na pagtapos o pag-finish dun sa cross ng Calvary. Ayan, bago po tayo mag-pray.